I'm Paula. Hello, I'm Rothmon. We are both OFW. Nag-start to sa kapatid ko si Irene na nakikinig sa Now Faith Is. So nanonood din ako online, invite niya ako. Nagkaroon ng Wisdom Church, nanonood din ako online. Since nasa ibang bansa kami. He started attending online services. Our testimony for today is about yung healing. Perception ko sa healing is, you have to ask God for it. You are pleading for healing. And then also, another is yung power of your tongue. So ito yung mga nag-impact sa akin nung nag-attend ako dito. Yung nangyari kasi is, nagbakasyon ako dito for 1 week. And then 3 days after, dun ako na involved sa isang sports accident. I remember clearly nung sinugod kami sa hospital, sabi ng doktor is, malala yung bali mo. Actually, I had a fracture sa left ankle ko. And then I was immobilized for 3 months. Yung time na to, ang daming mga negative thoughts, bad thoughts. Naalala namin yung teaching dito sa Wisdom Church of Manila na mag-hold on ka sa truth, sa word ni God. Yung x-ray, pag nakikita namin niya, kasi mga naka-apat na x-ray siya. Pag nakita namin yung x-ray, hindi pa magkaduktong buto na isa, sabi namin, we live by faith, not by sight. Throughout nung recovery period na yon, we are only watching through online. And then I remember yung mga succeeding service na yon, I believe na ang parang conviction sa amin is to attend na right away. Para attend physically na. So yung 2 weeks after nung tinanggal yung cast ko at 25% weight bearing, so nag-attend kami ng service. So at that time, yung during ng praise and worship, alam ko na nag-speak si Holy Spirit at that time na sinabi niya sa akin na you have to stand up. I am only at 25% weight bearing. Parang natatakot akong iapak siya or something kasi may sinabi yung physical therapist at that time na hindi pwedeng more than 25% ang pag-apak dun sa paa. Time na yon nung pagka-stand ko, pinut ko yung lahat ng weight ko sa left ankle ko. Parang nag-full weight ako at that time during praise and worship. And then after that, nagkaroon kami ng check-up. So after nung check-up, nabanggit na nung doctor na we are at 100% na. From 25, nag-jump siya agad sa 100%. And then I heard the Holy Spirit said, it is at that time, you are fully healed na talaga. Grabe lang si God na yung about yun sa healing, yung declaration, kapag tinatanong kami na, how are you? All is well, I am healed, and then we are also declaring yung 1 Peter 2:24. You have been healed, totally 100% na. And then during our recovery, actually, ito yung inagamit namin. So, at least once a day, dinideclare niya sa akin to. You have to speak to your situation. And then there also come na time, nag-speak kami dun sa bones, sa joints, sa ligaments, sa nerves, lahat na. And then also, we forgive our body, we thank our body. Kasi pag may situation sa buhay mo o nangyari sa loved one mo, andun yung gusto pumasok yung panic, gusto pumasok yung takot. Ibis na matakot ako, eto na lang babasahin ko, binasa ko yung word, yung healing word na healing scriptures, binasa ko sa asawa ko, sa umaga, saka sa gabi. Pinakawa ko yung paa niya, yung pinaka, na-accident na part. Binabasahan ko ng word ni God. Laking tulong talaga ni God na kala mo guguho na lahat, kala mo wala na, kala mo end na doon, stop na doon, pero hindi. Umapit pa rin ako sa word ni God. I know that I am healed. Nung first few weeks, alam ko na sinabi sa akin, in-assure sa akin, ni-reassure sa akin ni God that everything is okay, everything will be alright. Mga after few weeks, I started seeing bruising, nag-start na siyang mag-swell, na-startle yung faith ko at that time. Yung promise niya is already there, na you just have to take it and don't let the enemy take it from you. We are very thankful that God really fulfilled His promise. Kapag sinabi niya, wala nang magagawa. Gusto namin kayo invite sa Wisdom Church of Manila every Sunday, 2 p.m. para marinig yung uncompromised word ni God na which is marireceive niyo yung truth and yung truth yung magpapalaya sa inyo.